The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Reclining at table with his disciples, Jesus was deeply troubled and testified, "Amen, amen, I say to you, one of you will betray me." The disciples looked at one another at a loss as to whom he meant. One of his disciples, the one whom Jesus loved, was reclining at Jesus' side. So Simon Peter nodded to him to find out whom he meant. He leaned back against Jesus' chest and said to him, "Master, who is it?" Jesus answered, "It is the one to whom I hand the morsels after I have dipped it." So he dipped the morsel and took it and handed it to Judas, son of Simon the Iscariot. After Judas took the morsel, Satan entered him. So Jesus said to him, "What you are going to do, do quickly." Now none of those reclining at table realized why he said this to him. Some thought that since Judas kept the money bag, Jesus had told him, "Buy what we need for the feast," or to give something to the poor. So Judas took the morsel and left at once, and it was night. When he had left, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and he will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. You will look for me, and as I told the Jews, where I go, you cannot come. So, now I say to you." Simon Peter said to him, "Master, where are you going?" Jesus answered him, "Where I am going, you cannot follow me now, though you will follow later." Peter said to him, "Master, why I cannot follow you now? I will lay down my life for you." Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Amen, amen, I say to you, the cock will not crow before you deny me 3 times. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We all know that betrayals are done by friends. Betrayals are done by people you trusted so much. You invested so much in terms of love, in terms of many things about yourself. Looking at the statistics, you know that the rising number of COVID infected, as reported, some of you perhaps before look at it as mere numbers. Mere numbers. And when you see it, what you say is, "Oy, ang taas. Oy, dumadami. Oy, bumababa." I do not know how you responded. But as this number grew, you begin to realize that these numbers have names. Have names. Kapitbahay namin, kamag-anak namin,
o kung ano man ang sinasabi ninyo sa compound namin, sa condo namin, sa barangay namin, those numbers have names already, very close to you. Now, not only names, but they become a real person. A real person. Person you are really close to. Totoong-totoo na yung iba, ito yung mga number na mga pumanaw. My dear friends, my brothers and sisters, nakakalungkot. Sometimes I wake up in the middle of the night praying for those who are so troubled because their family member is sick, intubated, not really in good health. But what can we do? Nakakalungkot, pero hindi lang yon. Meron ding nakakaasar na sa gitna ng pandemyang ito, may mga drama pang nangyayari. Mga dramang paiyak-iyak, paluha-luha, pa-birthday, mga minamahal na mga kapatid. This is not the time to do it. Ang malungkot pa doon, dahil maraming taong nabubuhay lang sa telenovela. Paniwalang paniwala naman. Paniwalang paniwala naman. Anong kinabukasan natin? Saan tayo pupulutin? May mga bagay na sinasabi ko po sa inyo, hindi nakukuha sa dasal. Kailangang mayroong pagkilos. May mga bagay na hindi nakukuha sa pangako. Mayroong pagtugon. Kailangan po nating pagtuunan ng pansin ito. Betrayals are done by friends. Ikaw, nahawa ka. Ang nakahawa sa iyo, sarili mong kamag-anak. Sinabi ng wag lumabas. Sabi ng isang misis. Ilang beses kong sinabi sa asawa ko, wag siyang labas ng labas kasi immunocompromised kami. Aba, hindi pa rin lumalabas. Hindi pa rin tumutino. Taya pa rin ang taya sa karera. May karera pa. Taya pa rin daw ng taya sa karera. Ano po? Mga minamahal mga kapatid. There are things, bad things happening to us because of poor decisions. May mga pangit na bagay na nangyayari, dala ng mga maling gawain, kulang ang pag-iisip at ayaw makinig. Masakit 'yun. May mga bagay na masakit, dala din, sabi ko nga, yung mga pagkakanulo ng ibang tao na inaasahan mo na sana naman maiaahon ako nito. Sana naman ako ay hindi pa babayaan ito, pero nilaglag ka. Nilaglag ka. Kaya nga po, mga minamahal na mga kapatid, doon sa mga taong nagtatanong, Father, hindi pa ba ako nakakapagpatawad? Kasi pinatawad ko na yan. Kaya lang tuwing nakikita ko, may lukso pa ang dugo ko. Punong-puno pa ako ng galit. Hindi pa ba ako nakakapagpatawad? Paano ko ba yan patatawarin? And one simple answer, betrayals create a wounds, and some wounds are deep. May mga sugat na sadyang malalim, na kahit anong gawin mo, sadyang matagal gumaling. Hindi dahil wala na yung nakasugat, kundi dahil sadyang masakit ang mga sugat na ito. The betrayals are more painful than failures of some.
Yung iba kasi talagang dala lang ng kahinaan, nabigo ka. Pero yung pagkakanulo ay sadya ang ginawa. But what is the challenge? What is the challenge? The challenge is, will you leave Jesus knowing there is a Judas in his company? Perhaps that is the challenge. Will you leave Jesus knowing there is a Judas in his company? Tatalikuran mo ba ang Diyos dahil nalaman mong merong Judas na kasama sa kanyang piling? Again, our our Holy Week celebration is posted. All of them are online. Wala po muna tayong di po ba, Father, during this Holy Week? For those who have been asking, bakit wala kahapon? This Holy Week, wala muna pong di po ba, Father? Mag-ingat po, kung kayo po ay may pagkakataong magpabaksin na kayo, Baka makatulong yan. Going back to what I've said, my brothers and sisters, the pain that we experience will depend on how deep our relationships. But it's good to know that adultery is a form of betrayal. It's good to know, and perhaps it's good to understand that adultery committed by a husband or a wife against their spouses are forms of betrayal. They are not simply a form of denial, but betrayal. My dear friends, my brothers and sisters, but perhaps the deeper question is, will you leave Jesus behind knowing there is a Judas in his company? The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May your mercy, O God, cleanse the people that are subject to you from all seduction of former ways and make them capable of new holiness through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.